Martial Peak, Kabanata 5989. Pagtitiyagan ni Ruotsi. Pag-indayog ng kanyang espada, pag-indayog ng kanyang espada ng paulit-ulit. Ang bawat hampas ng espada ay isang mahusay na ani. Mula nang bumalik si Zhang Ruotsi, sa loob lamang ng 2 araw, mahigit 300 Royal Lords ang namatay sa kanyang mga kamay. Ito ay isang nakakatakot na numero. Pagkatapos ng lahat, ang human race ay mayroon lamang ilang dosenang mga 9th grade master, kaya ang agwat sa pagitan nila ay ilang beses na mas malaki. Gayunpaman, ang milyong taon ng akumulasyon sa loob ng Primordial Heaven Source Grand Restriction ay hindi maliit na bagay. Kahit na pagkatapos pumatay ng napakaraming Royal Lords, si Ruotsi at ang 2 Giant Spirit Gods ay mayroon pa ring maraming Royal Lords na nakapaligid sa kanila. Maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pagpatay sa kanyang mga kaaway, ang kanyang mga paggalaw ng espada ay nagiging isang likas na reaksyon. Inilipat ng Black Ink Clan ang focus ng labanan sa panig ni Ruotsi, kaya nalutas ang krisis na kinakaharap ng hukbo ng human race. Sa ngayon, bagamat nasa ilalim pa rin ng kaunting pressure ang magkaalyadong puwersa ng human race at small stone race, kahit papaano ay maaari silang magpatuloy sa pagpupursige, hindi tulad ng dati, kapag nalantad ang kanilang mga pagkatalo, walang makakita ng anumang pag-asa ng tagumpay. Ang itim na ulap na namuo mula sa naglalaho na Black Ink Strengther ay sobrang siksik, at kahit na ang isang 9th grade human race master ay makaramdam ng palpitate ng kanilang puso kapag nakikita ang Black Ink Cloud na ito. Bukod kay Ruotsi at sa 2 Giant Spirit Gods, walang sino man ang madaling makapasok sa lugar na ito para labanan ang Black Ink Clan. Ang mga purong puting pakpak ay nagsimulang kumikinang na may mahinang dilaw at asol na liwanag, na tila ito ay isang palatandaan. Sa isang tiyak na sandali, isang Royal Lord ang sumugod patungo sa isang miyembro ng 9th grade Small Stone Race, ibinaon ang lahat ng kanyang lakas sa isang kamao at binasag ito patungo sa personal na gwardya. Ang personal na gwardya ng Small Stone Race ay natigilan saglit bago ang kanyang marahas na ganting atake ay agad na pinatay ang Royal Lord. Bagamat ang mga personal na gwardya ng Small Stone Race ay nasa 9th grade lamang, kung saan ang 8 personal na gwardya at Ruotsi ang bumubuo sa 9 Directions Array, maaari nilang hiramin ang puwersa ng battle formation anumang oras, kaya ang lakas na maipapakita nila ay hindi mahuhusgahan sa pamamagitan ng kanilang paglilinang. Masasabing si Ruotsi at ang kanyang 8 personal na gwardya ay naging isa, at sino man sa kanila ay may kakayahang mag-overlap ng lahat ng kanilang lakas. Bagamat makapangyarihan ang Royal Lord, hindi niya nakayanan ang gayong pag-atake. Sa nakalipas na 2 araw, hindi maliit ang bilang ng mga Royal Lord na namatay sa ilalim ng mga kamay ng mga personal na gwardya ng Small Stone Race. Ang maliit na Stone Race na personal na gwardya na pumatay sa Royal Lord ay muling kikilos, ngunit nang itaas niya ang kanyang kamao at sumuntok, biglang nabasag ang kamao, na sinundan ng isang braso na kumalat sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, isang makapangyarihang personal na gwardya ng Small Stone Race ang naging tambak ng mga durog na bato. Ang mga kalapit na Royal Lords at Territory Lords na umaatake dito ay natigilan lahat. Nang bumalik si Ruotsi, ang mga katawan ng mga personal na gwardya ng Small Stone Race ay natatakpan ng mga bitek, kaya natural na napansin ito ng mga master ng Black Ink Clan. Akala nila ay hindi na magtatagal ang mga Small Stone Race na ito, kaya habang inaatake si Zhang Ruotsi, inaatake din nila ang mga personal na gwardya. Gayunpaman, pagkatapos magbayad ng isang mabigat na presyo, napagtanto nila na ang Small Stone Race, na tila nasa bingit ng pagbagsak anumang sandali, ay maaari pa ring magpakita ng isang kapangyarihan na maaaring mawalan ng pag-asa sa kanila. Hanggang ngayon, isa sa mga personal na gwardya ng Small Stone Race sa wakas ay hindi nakayanan ang pressure ng mahabang labanan at nadurog. Nang mabasag ang personal guard ng Small Stone Race, kapansin-pansing lumakas ang dilaw at asol na liwanag sa mga pakpak ni Ruotsi. Gayunpaman, tila na-anticipate na niya ang sandaling ito, kaya sa isang iglap, binago niya ang battle formation sa 8 Directions Array. Dumating ang isang mas matinding pag-atake, at pagkatapos nawasakin ang isang personal guard ng Small Stone Race, ang Black Ink Clan ay nakakita ng pag-asa na talunin si Zhang Ruotsi, kaya ang kanilang mga pag-atake ay naging mas malupit. Makalipas ang kalahating araw, nabasag ang pangalawang Small Stone Race personal guard at ang 8 Directions Array ay na-convert sa 7 Directions Array. Makalipas ang kalahating araw, nadurog ang ikatlong Small Stone Race personal guard. Noong pinangunahan ni Ruotsi ang kanyang mga personal na gwardya upang labanan ang Black Ink, ang mga personal na gwardya ng Small Stone Race ay dumanas ng hindi na mapananoli na pinsala. Kung may oras, natural na mapahintulutan ni Ruotsi ang kanyang mga personal na gwardya na ayusin ang pinsala, ngunit sa labanang ito,
wala na silang oras para huminga, kaya paano niya papayagan silang ayusin ang pinsala? Ang dahilan kung bakit siya nakapagpumilit hanggang ngayon ay higit sa lahat dahil ang intensity ng labanan na kasalukuyang kinakaharap ni Ruaxi ay mas mababa kaysa sa Black Ink na mag-isa. Gayunpaman, naabot na ng mga personal na gwardya ang kanilang limitasyon. Isa-isang winasak ang mga personal guards, ibig sabihin ay unti-unting humihina ang kanilang battle formation. Sa bawat layer na hangina, ang kapangyarihan na maaari nilang ipakita ay lubos na mababawasan. Kasabay nito, ang dilaw at asol na ilaw sa mga pakpak ni Ruaxi ay naging lubhang halata. Nang wasakin ng ika-6 na Small Stone Race personal guard at pilit na ginawa ni Ruaxi ang battle formation sa pinakapangunahing 3 directions array, sa wakas ay nakita ng Black Ink Clan ang liwanag ng tagumpay laban sa babaeng ito. Isang boses ang biglang umalangaw sa isip ni Ruaxi. Bata, hindi ka makakapagpatuloy kung hindi ay mahihirapan ang iyong bloodline na panatilihin ang balanse ng Great Yang at Great Yin Force. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay ka. Sa Chaotic-Ned Territory, si Ruaxi ay gumugol ng 2,000 taon gamit ang kanyang sariling bloodline para magkasundo sa kapangyarihan ng Great Yang at Great Yin Force, na nagpapahintulot sa kanya na lumaki mula sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator tungo sa isang malakas na pag-iral na may kakayahang labanan ang Black Ink. Ngunit sa huli, nang walang suporta ng Great Yang at Great Yin Force, isa lamang siyang pinakamataas na 9th grade master. Dati, nagawang mapanatili ng Great Yang at Great Yin Force ang balanse sa tulong ng kanyang bloodline, kaya parehong natutulog sina Big Brother Wang at Big Sister Lan sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, habang patuloy na lumalaban si Ruaxi at nawasak ang mga personal na gwardya, nagsimula ring magising sina Big Brother Wang at Big Sister Lan. Hindi ito magandang bagay para kay Ruaxi dahil ang ibig sabihin nito ay hindi na panatili ng kanyang bloodline ang balanse ng Great Yang at Great Yin Force. Tulad ng sinabi ni Big Brother Wang, kapag nangyari ito, ang hindi balanseng kapangyarihan ng Great Yang at Great Yin Force ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng pinakamataas na 9th grade master tulad ni Zhang Ruaxi. Ang tanging resulta ay kamatayan. Hindi kumibo si Ruaxi at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa kalaban kasama ang 2 personal na gwardya. Sa sandaling ito, ang bilang ng mga master ng Black Ink Clan na natipon sa paligid niya ay lubhang nabawasan, mas kaunti kaysa dati. Ito ang resulta ng desperadong pagpatay ni Ruaxi sa kanyang mga kaaway. Kahit gaano pa karami ang mga Panginoon, palaging may panahon na sila ay nalipol. Sa sandaling ito, ang mga master ng Black Ink Clan ay hindi na kasing desperado tulad ng dati. Nagpatuloy sila sa paglibot sa tabi ni Ruaxi, sinusubukang pangalagaan ang sarili nilang buhay habang inuubos din ang kanyang lakas. Ang mga master ng Black Ink Clan ay naghihintay na masira ang natitirang 2 personal na gwardya. Sa sandaling mawala ng suporta si Zhang Ruaxi, ang banta sa Black Ink Clan ay lubos na mababawasan. Napagtanto ito, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Big Brother Wang at hindi na nagsalita pa. Alam din niyang hindi susuko si Ruaxi sa oras na ito. Ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng human race, anumang pag-urong ay haantong sa walang hanggang kapahamakan. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya na makipag-ugnayan kay Big Sister Lan upang patatagin ang Great Yang at Great Yin Force sa katawan ni Ruaxi hanggat maaari para hindi sila mawalan ng balanse. Ang kaya nilang gawin ay limitado. Ang sitwasyon ay umuunlad sa direksyon na inaasahan ng mga master ng Black Ink Clan. Kapag ang ika-7 Small Stone Race personal guard ay nawasak, si Ruaxi at ang huling personal na guard ay hindi na makakabuo ng battle formation. Ang inihandang mga master ng Black Ink Clan ay dumagsa pasulong at pinunit ang huling personal na bantay. Sa isang kisap mata, si Zhang Ruaxi ay nahulog sa isang malagim na sitwasyon kung saan kailangan niyang lumaban ng mag-isa habang sina Ada at ay nasagasaan ng maraming master ng Black Ink Clan at hindi nakatakas. Unti-unting lumalapit ang kamatayan sa kanya. Nang si Zhang Ruaxi ay nasa pinakamahina na, isang malakas na agos ang biglang tumagos sa mabigat na pagbara ng hukbo ng Black Ink Clan at mabilis na lumapit sa kanyang larangan ng digmaan. Ang hukbo ng human race na matagal nang lumalaban. Martial Peak, Kabanata 5,990. Mga taong Divine Spirit. Nang umalis sila sa ekspedisyon mula sa No Return Pass, 3 o 4 na milyon na ang hukbo ng human race. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bilang na ito ay lumiit ng higit sa kalahati, at ito ay pagkatapos lamang na makayanan ng hukbo ng Small Stone Race ang karamihan sa pressure. Kung hindi dahil sa hukbo ng Small Stone Race, ang human race ay natalo na.
Hindi mabilang na mga tao ang nawala sa malawak na larangan ng digmaan, at ang mga bangkay at laman ng Black Ink Clan na pumuno sa kalangitan ay isang pagpapakita ng kanilang mga nagawa. Si Zhang Ruoxi ay napunta sa kawalan at nakipag-away sa Black Ink. Sa panahong iyon, ang hukbo ng human race ay nasa pinakamahirap na sitwasyon. Hindi mabilang na mga master ng Black Ink Clan ang nakapalibot at na-intercept ang hukbo ng human race, na naging sanhi ng pagkamatay ng malaking bilang ng mga sundalo. Maging ang mga 9th grade master ay bumagsak. Pinalala pa nito ang sitwasyon para sa human race. Gayunpaman, nang bumalik si Zhang Ruoxi at nakipagsanib puwersa sa mga personal na gwardya ng Small Stone Race, nabawasan ang pressure na hinarap ng Human Race Army. Dahil napakaraming master ng Black Ink Clan ang napatay niya. Sa ganitong magulong larangan ng digmaan, ang anumang kapabayaan ay nakamamatay. Karamihan sa human race sa panig ni Ruoxi ay hindi napansin, ngunit paanong si Mi Jinglan, na nagmamasid sa buong sitwasyon, ay hindi makakapansin. Inilipat ng mga master ng Black Ink Clan ang focus ng labanan kay Zhang Ruoxi. Nakatingin lang siya ng walang magawa habang ang mga personal na gwardya ng Small Stone Race sa paligid ni Zhang Ruoxi ay isa-isang nawasak, ang kanyang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib, ang kanyang puso ay nag-aalab sa pagkabalisa. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, si Zhang Ruoxi ay walang alinlangan na isa sa mga pangunahing punto ng digmaang ito. Kung siya ay natalo at namatay, ang human race ay walang pag-asa ng tagumpay. Kaya't anuman ang mangyari, kailangan niyang protektahan si Zhang Ruoxi. Ngunit anong uri ng kakayahan ang mayroon ng human race para tulungan siya? Pinag-isipan ni Mi Jinglan ang kanyang utak ngunit hindi makabuo ng magandang plano. Kung walang angkop na diskarte, ang padalos-dalos na pamumuno sa hukbo ng human race sa labanan ay hindi lamang makatutulong sa kanya, ngunit malalagay din sa panganib ang hukbo ng human race. Sa sandaling ito, ang dakilang hukbo ng human race at ang malaking hukbo ng Small Stone Race ay nagsanib puwersa, na nagpapahintulot sa kanila na hiramin ang lakas ng malaking hukbo ng Small Stone Race upang ibahagi ang ilan sa panggigipit, ngunit nang makalaya sila mula sa Small Stone Race frontline, ang pressure na kakaharapin ng dakilang hukbo ng human race ay mahirap tansyahin. Sa kritikal na sandali na ito, si Yang Xiao, na puno ng dugo, ay sumugod kay Mi Jinglan at nagsabi ng ilang salita na nagpasya sa kanya. Sa ilalim ng kanyang utos, ang hukbo ng human race ay agad na napalitan ng isang matinding puwersa at nagmamadaling lumabas mula sa pagkubkob ng Black Ink Clan na parang agos patungo kay Zhang Ruoxi. Sa oras na ito, isang malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan ang napatay ni Ruoxi, at ang natitirang mga master ay may higit sa 100 royal lords na nagtutulungan upang pigilan sina Ada at Aer, habang halos 200 ang nagtipon sa paligid ng Ruoxi, kaya hindi masyadong malaki ang pressure sa panig ng human race. Masasabing hindi na itinuring ng Black Ink Clan ang hukbo ng human race bilang isang kalaban. Hanggat kayang harapin ng kanilang royal lord si Zhang Ruoxi at pagkatapos ay bumalik upang harapin ang human race ay walang paraan upang labanan. Ito ay nagbigay daan sa hukbo na matagumpay na makawala sa pagkubkob. Ang mga kakaibang galaw ng hukbo ng human race ay nakakuha ng atensyon ng maraming Black Ink Clan masters. Bagamat hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng human race, pagkatapos na isakripisyo ang napakarami sa kanilang mga amo at sa wakas ay pilitin si Zhang Ruoxi sa isang desperado na sitwasyon, paano nila hahayaan ang mga panlabas na puwersa na makialam? Dahil dito, 12 ng royal lords ang agad na nagpalit ng direksyon at sumugod patungo sa hukbo ng human race. Hindi lang iyon, ngunit ang hukbo ng human race ay mayroon ding malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan na humahabol sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, kung ang human race ay hindi makalusot sa blockade ng royal lords sa lalong madaling panahon, tiyak na mahuhuli sila sa isang pincer attack. Sa kasalukuyang estado ng human race, sila ay napahamak. Nang kumilos ang royal lords, lumipat din si Ruoxi. Gusto niyang patayin ang kanyang paraan upang makaalis sa Cubcub at sumali sa hukbo ng human race, ngunit isa-isa, ang mga master ng Black Ink Clan ay sumugod sa kanya ng walang takot sa kamatayan, na hamarang sa kanyang landas. Kahit na sila ay papatayin, hindi sila magdadalawang isip na ipit siya. Masyadong napagod si Ruoxi. Matapos lumabas sa Chaotic Dead Territory, nagmamadali siyang pumunta sa larangang ito ng digmaan. Una, nakipaglaban siya ng isang mahusay na labanan sa mga master ng Black Ink Clan, pagkatapos ay naubos niya ang kanyang lakas upang buksan ang Void Corridor na konektado sa Chaotic Dead Territory. Pagkatapos noon, napunta siya sa puwang ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction para pumatay sandali, at pagkatapos ay nakipag-away siya sa Black Ink. Masasabing mula nang tumuntong siya sa larangang ito, wala na siyang oras para magpahinga.
Nagpatuloy ang sunod-sunod na laban. Sa sandaling ito, ang lakas na maipapakita niya ay mas mababa sa 70% ng kanyang pinakamataas na lakas. Ang pinakahalatang pagbabago ay ang dati niyang nagawang pumatay ng isang Royal Lord sa isang atake ng espada, ngunit ngayon ay mahirap na itong gawin. Ngayong napapalibutan na siya ng napakaraming master ng Black Ink Clan, paano naging madali ang pagsali sa hukbo ng human race. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang pumailang lang sa langit, itinaas ang dalawang kamay, naikuyom ang mga kamao, at umungal. Selyuhan. Ang dalawang marka sa mahigpit na nakakuyom na kamao na ito ay kumikislap. Kasunod ng figure na ito, 7 pang figure ang bumaril sa langit, bawat isa sa kanila ay may dalang misteryosong marka sa kanilang mga kamay. Ito ang mga markang naiwan ng Sunburning Light at Moon Seren Glimmer. Maraming taon na ang nakalipas, inilabas sila ni Yang Kai mula sa Chaotic Dead Territory at ibinigay sila sa 10 Divine Spirit. Ang mga Divine Spirit na ito ay nakakalat sa iba't ibang larangan ng digmaan noong nakaraan, at sa pamamagitan ng mga Sun and Moon marks na kanilang kinokontrol, nagawa nilang gamitin ang kapangyarihan ng Yellow Crystals at Blue Crystals upang baguhin ang mga ito sa isang purifying light, na nagbibigay ng suporta sa Human Race Army. Dahil sa pamamaraang ito, ang banta ng Black Ink Strength sa Human Race ay lubhang nabawasan, kung hindi, ang Purifying Black Ink Pill lamang ay hindi magiging sapat. Dati, ginagamit din ng mga Divine Spirit na ito ang kapangyarihan ng Sun and Moon marks dahil napakaraming miyembro ng Small Stone Race ang namatay sa larangan ng digmaan, kaya madali silang gumamit ng malaking lugar ng Purifying Light. Sa ganitong paraan, hindi lamang nila nalilinis ang kapaligiran ng larangan ng digmaan, ngunit maaari rin silang magdulot ng malaking pinsala sa Black Ink Clan, na pumatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Sa sandaling ito, habang ang hukbo ng human race ay sumugod patungo kay Zhang Ruoxi, ang mga Divine Spirit na ito na may mga Sun and Moon marks, sa ilalim ng pamumuno ni Yang Xiao, ay nagpatawag ng mga marka sa kanilang mga kamay. Mula sa malayo, nakita ni Zhang Ruoxi, na napalibutan at kinubkob ng marami sa Royal Lords, ang eksenang ito at agad na nag-react, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang pagod na maliit na mukha. Ramdam niya ang lakas ng kanyang mga angkan at alam niyang hindi siya lumalaban mag-isa. Ngunit hindi pa niya nagawa ang ganoong bagay noon, kaya hindi niya alam kung gagana ito. 2 seniors, mangyaring tulungan ako. Pumikit si Zhang Ruoxi at mahigpit na hinawakan ang kanyang Heaven Grade Sword habang bumubulong. Sabay na bamantong hininga sina Big Brother Wang at Big Sister Lan, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumanggi. Sa susunod na sandali, ang mga pakpak sa likod ni Ruoxi ay nagsimulang kumikinang na may 2 magkaibang kulay. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, naging dilaw at asul din ang kanyang mga pupil, isang kakaibang tanawin. Kasabay nito, kasama si Yang Xiao bilang pinuno, ang mga Divine Spirit na may 2 marka sa kanilang mga kamay ay biglang nagbago sa 2 magkaibang kulay na ilaw na bumabalot sa kanilang mga katawan. May isang malakas na kamalayan na bumabagsak sa kanila. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, natural na hindi papayagan ng mga Divine Spirit ang makapangyarihang mga kamalayan na ito na salakayin ang kanilang mga katawan, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay sumuko sa paglaban at pinahintulutan ang mga kamalayan na ito na salakayin ang kanilang mga katawan. Ito ay ang kamalayan ng Burning Light at Seren Glimmer. Ang mga mata ng mga Divine Spirit ay naging walang laman, na parang nawala ang kanilang sarili. Pagbuo ng labanan, buhayin. Sumigaw si Zhang Ruoxi, at sa isang iglap, kasama niya bilang pinagmulan, isang serye ng mga chi thread ang nagugnay. Ang kanyang aura na nagsimula ng hangin na ay biglang tumaas at binasag ang kawalan. Namutla lahat ang Royal Lords. Tagumpay. Nang makita ang eksenang ito, gamaan ang pakiramdam ni Jinglan. Ito ang mungkahi ni Yang Xiao. Dahil nawasak ang 8 personal na gwardya ng Small Stone Race, hindi na makakabuo ng battle formation ang panig ni Ruoxi. Sa kanyang kasalukuyang estado, nakatadhana na hindi siya makakatakas sa pagkubkob ng napakaraming master ng Black Ink Clan. Maaga o huli, mauuwi siya sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Kapag namatay si Ruoxi, ang mga master ng Black Ink Clan ay makakapagpalaya sa kanilang sarili upang harapin ang human race, at ang human race ay walang alinlangan na matatalo. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ng human race, ang pagnanais na tulungan si Ruoxi ay isang panaginip lamang, maliban kung may makakabuo ng 9 Directions Array kasama niya. Ang human race ay may higit sa sapat na 9th grade masters para bumuo ng battle formation, ngunit paano kaya madaling mabuo ang 9 Directions Array? Kahit na nagpadala sila ng 8 master ng 9th grade na lubos na nagtitiwala kay Zhang Ruoxi, hindi mabubuo ang 9 Directions Array.
Ito ay hindi isang bagay ng pagtitiwala sa lahat. Sa makatuwid, iminungkahi ni Yang Xiao na subukan ito ng mga divine spirit na ito na nagtataglay ng mga sun and moon marks, marahil sila ay mabigla. Ang sun and moon marks ay isang bakas ng source energy na nahiwalay sa burning light at serene glimmer. Ginagamit ni Ruaxi ang sarili niyang bloodline para makibagay sa Great Yang at Great Yin Force, at ang katawan nila ay may source energy ng burning light at serene glimmer. Para kay Ruaxi, ang divine spirit na pinamumunuan ni Yang Xiao ay walang pinagkaiba sa sirang personal na gwardya ng small stone race. Pinakamabuting subukan ito. Kung ito ay magtagumpay, ito ay natural na magiging isang masayang pagtatapos, ngunit kung hindi, wala silang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang subukan ito upang malaman ang mga resulta. Dahil dito, inutusan ni Mi Jinggan ang hukbo ng human race na lumagpas sa pagkubkob at tumakas mula sa frontline ng hukbo ng small stone race. Ito ang kanyang huling sugal. Kung mawala ang pamamaraang ito, hindi lamang niya mailigtas si Zhang Ruaxi, ngunit ang pagkawasak ng hukbo ng human race ay nalalapit din. Sa kabutihang palad, matagumpay ang plano. Nang balutin ng 9 directions array ang buong kawalan, same time nang umiti si Mi Jinglan. 12 ng mga Royal Lord ang papunta na sa kanila upang harangin sila, ngunit bago sila makarating, ang malalakas na secret technique ay lumilipad na patungo sa kanila. Sa sandaling ito, ang depensibong pormasayon ng hukbo ng human race ay karaniwang sira, at sa harap ng gayong pag-atake, tanging ang 9th grade masters lang ang makakalaban. Nang ang 9th grade masters ay nakikipagpalitan ng suntok sa Royal Lords, si Yang Xiao at ang iba pang mga divine spirit na may hangkag na mga mata ay sumugod palabas. Bawat divine spirit ay nababalot ng dilaw at asol na liwanag, ang kanilang mga aura ay napakalakas na maging ang kawalan ay nanginginig. Nagmamadaling lumapit si Yang Xiao sa isa sa mga Royal Lords at sinuntok sa ilalim ng kanyang nakatulala na tingin. Ang kalahati ng katawan ng Royal Lord ay agad na napulbos, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon habang siya ay sumugod patungo sa pangalawang Royal Lord. Gamit ang Divine Spirit Body ni Yang Xiao, nakatumbas ng pinakamataas na 8th grade master, nagawa niyang pumatay ng isang Royal Lord sa isang suntok. Ito ay malinaw na resulta ng pagbuo ng labanan, hindi ang kanyang orihinal na lakas. Gayunpaman, ang strike na ito ay nagdulot din sa kanya ng malaking halaga. Ang braso na ginamit niya para ihatid ang suntok na ito ay nababalot na ng dugo at laman. Karamihan sa iba pang mga divine spirit performance ay pareho. Ang mga Royal Lord na nakatayo sa harap nila ay walang pagkakataong manalo at lahat sila ay napatay. Ang natitirang Royal Lords ay tumalon lahat sa takot at mabilis na gumawa ng paraan. Sa kabutihang palad, si Yang Xiao at ang iba pa ay nagtataglay ng Divine Spirit Body, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng napakalakas na pangangatawan. Kung ito ay isang 8th grade human race cultivator na tumutulong kay Zhang Ruaxi sa pag-set up ng battle formation, malamang na hindi nila kakayanin ang pressure habang pinapatay ang kanilang mga kaaway. Martial Pick, Kabanata 5991. Muling paglitaw ng 9 Palace Directions Array. Ang 8 Divine Spirit ay lumagpas sa iba't ibang mga blockade ng Royal Lords at direktang sumugod patungo sa Ruaxi. Si Ruaxi ay hindi rin nanatiling walang ginagawa, na sumabog ng may malakas na lakas sa sandaling ito, napunit ang paligid ng Royal Lords at nagmamadaling makipagkita sa mga Divine Spirit. Sa kapangyarihan ng 9 Directions Array, agad na naresolba ang krisis. Nang magtipon si Ruaxi at ang 8 Divine Spirit, nagbago na ang sitwasyon. Ang hukbo ng human race na nag-escort sa mga Divine Spirit ay hindi huminto at sa halip ay nagpatuloy pasulong tulad ng isang torrent, gumuhit ng isang malaking arco sa hangin bago bumalik sa kanilang orihinal na larangan ng digmaan. Dahil ang hukbo ng Small Stone Race ay desperadong sumusuporta sa kanila, ang dalawang hukbo ay muling nagsanib puwersa upang labanan ang hukbo ng Black Ink Clan. Ang Pure Pass ay ganap na nawasak, ang withdrawing Black Ink platform ay nawasak din, at maging ang mga barkong pandigma ng human race ay kakaunti at malayo. Sa huling sandali ng digmaang ito, ang human race ay hindi na umasa sa mga panlabas na puwersa. Ang tanging natitira na lang sa kanila ay ang pader na huwad mula sa laman at dugo. Sa kawalan, nakipagkita na si Zhang Ruaxi sa 8 Divine Spirit. Hawak ng mahigpit ang Heaven Grade Sword sa kanyang mga kamay, ang iba't ibang Royal Lords ay nagtipon sa kanyang paligid. Mahina siyang bamulong. Umuubos na ang oras. Ang lakas ng 8 Divine Spirit ay hindi maihahambing sa kanyang orihinal na mga personal na gwardya, kaya ang puwersahang pag-set up ng battle array na ito ay hindi lamang nagdulot ng malaking pinsala sa katawan ng mga Divine Spirit, ngunit nagdulot din ng malaking pinsala sa kanilang kamalayan.
Kung hindi nila mareresolba ang labanang ito sa lalong madaling panahon, tiyak na sisabog at mamamatay ang mga Divine Spirit. Kahit na sila ay nakaligtas, ang kanilang mga kaluluwa ay masisira rin. Nakita niya sina Yang Xiao at Suyan sa 8 Divine Spirit. Alam niya na ang dalawang ito ay pinakamalapit na kamag-anak ni Sir, kaya hindi siya matatalo sa labanang ito. Hindi pa banggitin ang mga Divine Spirit, kahit na siya mismo ay hindi makahawak ng masyadong mahaba. Ang kanyang Heaven Grade bloodline ay nasusunog, at sa tulong ni Big Brother Huang at Big Sister Lan, pilit niyang napanatili ang balanse ng Great Yang at Great Yin Force sa kanyang katawan. Gayunpaman, kapag ang kanyang bloodline ay ganap na nasunog, ang balanseng iyon ay ganap na masisira. Itinaas niya ang kanyang espada at sumugod, sinundan siya ng 8 Divine Spirit sa likod niya. Ang biglaang pagputok ng kapangyarihan ay nagulat sa mga Royal Lords, at isa-isa, ang mga Royal Lords ay napatay sa pamamagitan ng espada. Umalis si Ruaxi sa paligid, ngunit sa halip na tumakas, tumalikod siya at inakay pabalik ang mga Divine Spirit. Sa Ruaxi bilang mata ng Porma Sayon at ang 8 Divine Spirit bilang pundasyon, ang 9 Directions Array ay parang isang hindi mapigil ang espada, pabalik-balik sa larangan ng digmaan. Sa bawat oras na ito ay lumipas, isang malaking bilang ng mga Royal Lords ang mamamatay. 10, 20, 30, 50. Malabo ang mga mata ni Ruaxi at hindi na niya malinaw na makita ang nangyayari sa kanyang harapan. Ang Great Yang at Great Yin Force sa kanyang katawan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging hindi balanse, ngunit hindi siya maaaring tumigil at maaari lamang magpatuloy sa pag-atake at paghindayog ng kanyang espada. Ang 8 Divine Spirit na sumusunod na malapit sa kanya ay napuno ng dugo. Ang 9 Directions Array ay patuloy na naglalagay sa kanila sa ilalim ng matinding pressure. Gayunpaman, dahil ang lahat ng mga Divine Spirit ay sumuko sa kanilang kontrol sa kanilang sariling mga katawan at itinuring ang kanilang mga sarili bilang bahagi ng pagbuo ng labanan, gaano man kalubha ang kanilang mga pinsala, hindi nila ito natukoy. Ang mga buto sa mga bisig ni Yang Xiao ay nabali, ang mga organo ni Suyan ay nagkawatak-watek, ang kanyang 7 butas ay dumudugo, at siya ay mukhang miserable. Pagkatapos makipaglaban sa hindi malamang tagal ng panahon, biglang naramdaman ni Zhang Ruaxi na maluwag na ang battle formation at nagpapakita ng mga senyales ng pagbagsak. Mabilis niyang inayos ang Porma Sayon. Ang 9 Directions Array ay nagbago sa 8 Directions Array, at isa sa mga Divine Spirit na sumusunod sa kanyang likuran upang patayin ang kalaban ay hindi nakayanan ang pressure ng battle formation na ito at sumabog, na walang naiwan. Sumakit ang puso ni Ruaxi at hindi man lang siya nang ahas na tingnan kung sino ang nahulog na Divine Spirit. Maaari lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang hindi natapos na gawain at patayin ang kaaway gamit ang kanyang espada. Hanggang sa ilang sandali, hindi na naramdaman ni Ruaxi ang aura ng Royal Lord sa tabi niya. Ang kanyang malabong mga mata ay nag-scan sa kanyang paligid at nakita na ang maraming Black Ink Clan Masters na nakapaligid sa kanya ay nawala. Halos 200 Royal Lords ang nalipol. Sa sandaling ito, halos mapaiyak si Ruaxi. Puno ng mga sugat ang buo niyang katawan at ang dugo niya ang nagpapakulay sa kanyang dugo. Noong nakikipaglaban siya sa mga personal na gwardya ng Small Stone Race, wala siyang masyadong dapat ipag-alala. Ang Small Stone Race mismo ay may lakas ng 9th grade, at ang kanilang makapangyarihang pangangatawan ay sapat na upang mapaglabanan ang presyon ng pagbuo ng labanan. Gayunpaman, napakaraming bagay ang kailangan niyang alalahanin para makabuo ng isang battle formation sa mga Divine Spirit. Kung minsan, hindi maiiwasan ang mga pag-atake ng Royal Lords, kaya kailangan niyang pilitin silang tiisin, kung hindi, ang mga Divine Spirit ay mapinsala. Pagkatapos ng labanang ito, ang bilang ng beses na siya ay inatake ng higit pa noon. Ngayon lang siya nagkaroon ng panahon para siyasatin ang sitwasyon ng mga Divine Spirit. Sa 8 Divine Spirit na dumaan sa Kabkab upang tulungan siya, 3 lamang ang naiwan sa kanya. Maging ang mga aura ng 3 ito ay nag-iiba-iba, na para bang anumang oras ay maaaring mahulog. Bagamat masakit ang kanyang puso, gamaan ang pakiramdam ni Zhang Ruaxi na buhay pa sina Yang Xiao at Suyan. Ang Dragon at Phoenix Clan ay tunay na karapat-dapat na maging pinuno ng mga Divine Spirit, at maging si Yang Xiao o si Suyan, silang dalawa ay matagal nang nalubog sa kanilang sariling mga limitasyon. 2 seniors, mabilis na ikalat ang battle formation. Hinimok ni Zhang Ruaxi. Sabay-sabay na inilabas ni Big Brother Huang at Big Sister Lan ang kanilang kontrol sa kanilang source strength, at sa susunod na sandali, ang 3 Divine Spirit na may hangkag na mga mata ay nagkamalay. Sabay-sabay na narinig ang 3 ungol. Noong wala pa ang kanilang kamalayan, hindi nila maramdaman ang kanilang mga sugat, ngunit ngayong nagkamalay na sila,
isang walang hanggan na sakit ang bumalot sa kanila. Ang mga buto sa katawan ni Yang Xiao ay kumaluskos habang walang pag-aalinlangan niyang ihayag ang kanyang tunay na anyo. Ang pagbabagong anyo sa isang dragon body ay magbibigay daan sa kanya na magkaroon ng higit na pagtitiis. Ang parehong uri ng pinsala ay maaaring nakamamatay sa katawan ng isang tao, ngunit sa isang dragon body, ito ay maaaring isang malubhang pinsala lamang. Ang 9,000 Zanglong Dragon na katawan ay puno ng dugo at gutay-gutay, at ang aura nito ay hindi rin matatag. Inihayag din ng ibang divine spirit ang tunay na anyo nito, isang paisyo na nabuhay mula noong ancient era. Wala sa kanila ang nagkaroon ng anumang malalaking problema. Bagamat nagkaroon sila ng matinding pinsala, hindi nanganganib ang kanilang buhay. Lumingon si Zhang Ruoxi kay Suyan, at sa sumunod na sandali, napuno ng takot ang kanyang mga mata. Ang pisikal na katawan ni Suyan ay nasa bingit ng pagbagsak. Tulad ni Yang Kai, isa rin siyang human race, at pagkatapos lamang makuha ang Divine Spirit Source ay maaari siyang magbagong isang Divine Spirit. Sa paglipas ng mga taon, bagamat ilang beses na siyang pumasok sa Phoenix Nest para linangin at ganap na pino ang Phoenix Empress Source, na ginagawa siyang isang purong Phoenix Clan, ang kanyang pundasyon ay palaging mas masahol pa kaysa sa orthodox na Phoenix Clan. Si Yang Xiao at ang Paishu ay nakaligtas, ngunit hindi nagawa ni Suyan. Napansin din ito ni Yang Xiao at hindi napigil ang magpakawala ng malungkot na daing. Si Suyan, na natatakpan ng mga sugat, ay tumingin sa kanyang mga kamay na nagsisimula ng malaglag, isang bakas ng nostalgia ang kumikislap sa kanyang mga mata habang itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Zhang Ruoxi, na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha, at ngumiti. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, ang Phoenix Clan ay may Phoenix Fire, kaya maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na muling mabuhay mula sa mga patay. Ngunit kung mabaigo ako, sabihin sa kanya na ang pinakamasayang bagay sa buhay ko ay ang makilala siya. Masiglang tumango si Zhang Ruoxi, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang Phoenix Fire ng Phoenix Clan ay kilala bilang Nirvana Flames. Natural na alam ito ni Zhang Ruoxi, ngunit ang Nirvana Flames ay hindi palaging matagumpay. Ito ay isang pagkakataon lamang. Kung maaari silang magtagumpay sa bawat oras, kung gayon ang Phoenix Clan ay magiging immortal. Kung nabigo ang Nirvana, babalik ang Phoenix Clan Source sa Phoenix Nest at mangganganak ng bagong Phoenix Clan. Martial Peak, Kabanata 5,972. Divine Spirit ang aming pag-asa. Sa labanang ito, nalutas ang krisis ni Ruoxi, ngunit hindi maliit ang presyong ibinayad niya. Sa 8 Divine Spirit na dumating upang tumulong, 5 ang nahulog, na naiwan lamang ng 3 ang buhay. Bukod dito, si Suyan ay nasa bingit ng kamatayan. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Zhang Ruoxi, ang buong katawan niya ay biglang nag-transform sa mga tuldok ng liwanag na hindi nawawala ngunit sa halip ay naging bola ng madilim na asol na apoy. Ito ang Phoenix Fire ni Suyan, at ito rin ang pinagmulan ng Phoenix Clan, na minana mula sa isang Phoenix Empress noong ancient era. Kinakabahang tinitigan ni Zhang Ruoxi ang bola ng apoy, pinapanood ang pagkutitap nito mula sa liwanag hanggang sa dilim. Sa isang maikling sandali, ang asol na Phoenix Fire ay naging malabo, na parabang ito ay ganap na mawawala. Sa pagharap sa mga pag-atake ng daan-daang Royal Lords, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Ruoxi, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay biglang naging kasing putla ng papel at ang kanyang katawan ay binalot ng walang hanggan na ginaw. Kung ang Phoenix Fire na ito ay papatayin, ito ay mangangahulugan ng pagkamatay ni Suyan. Kahit na ang Phoenix Nest ay makagawa ng isa pang Phoenix Clan, hindi na ito si Suyan. Babae. Babae. Ang boses ni Big Brother Huang ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Biglang natauhan si Zhang Ruoxi. Bilisan mong hawakan ang apoy na iyon. Hinimok ni Big Brother Huang. Bagamat hindi alam ni Ruoxi kung ano ang gustong gawin ni Big Brother Huang, humakbang pa rin siya at iniunat ang kanyang mga kamay upang hawakan ang mahinang apoy gamit ang 2 kamay. Kaagad pagkatapos, malinaw niyang naramdaman na ibinubuhos ni Big Brother Huang at Big Sister Lan ang kanilang source strength sa Phoenix Fire. Agad na nag-react si Ruoxi at mabilis na na-activate ang kanyang Heaven Grade Bloodline para mamagitin ito. Ang apoy na malapit ng mapatay ay unti-unting naging matatag, at ang dilaw at asol na mga kulay ay nagsimulang dumaloy mula sa apoy. Ito ang source ng Burning Light at Seren Glimmer. Matapos umalis ang Primordial Light ng mundo sa Profound Gate, una nitong hinati ang kapangyarihan ng Great Yang at Great Yin, pagkatapos ay bumagsak sa Divine Spirit Ancestral Land. Ang nagkalat na kapangyarihan ay nagbago sa maraming Divine Spirit, at sa wakas, ang Heaven Grade Bloodline. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Burning Light,
Seren Glimmer, at lahat ng mga Divine Spirit ay nagmula sa iisang pinagmulan. Sila rin ay isang uri ng Divine Spirit. Gayunpaman, iba sila sa mga ordinaryong Divine Spirit dahil sila ay unang pinaghiwalay ng Primordial Lighter ng mundo, kaya't nasa grado man ito, ang mga ordinaryong Divine Spirit ay hindi maihahambing sa Burning Light at Seren Glimmer, kahit na ang Dragon at Phoenix ay walang exception. Ang source strength ng Burning Light at Seren Glimmer ay isang mahusay na suplemento para sa lahat ng mga Divine Spirit at maaaring makatulong sa kanila na mapabuti ang kanilang source strength at palakasin ang kanilang mga bloodline. Si Yang Kai ang pinakamagandang halimbawa. Noong unang nakilala ni Yang Kai sina Big Brother Huang at Big Sister Lan, ngayon lang siya naging Divine Dragon, ngunit pagkatapos makatanggap ng mga regalo mula kina Big Brother Huang at Big Sister Lan, ang kanyang Dragon Vein ay mabilis na bumuti at hindi rin nagtagal upang maabot ang Ancient Dragon Realm. Ang kapangyarihan na iniwan ni Big Brother Huang at Big Sister Lan sa kanyang katawan ay ang kanilang pinagmulan, na nagpabilis sa paglaki ng Dragon Vein ni Yang Kai. Sa sandaling ito, ibinubuhos nilang dalawa ang kanilang source strength sa Phoenix Fire, na may parehong epekto. Para bang nakatanggap ito ng sapat na gasolina, ang Phoenix Fire ay nag-alab ng mas malakas, unti-unting nagiging isang maliit na aswal na araw. Tumingin si Zhang Ruoxi at nakita ang isang figure ng Phoenix Clan na sumisikat sa liwanag. Nang maabot ng Phoenix Fire ang limitasyon nito, biglang lumawak at sumabog ang maliit na aswal na araw. Natigilan si Zhang Ruoxi, iniisip na may masamang nangyari. Ngunit maya-maya lang, isang masayang sorpresa ang lumitaw sa kanyang mukha, dahil pagkatapos na sumabog ang madilim na aswal na Phoenix Fire, isang malinaw na sigaw ng Phoenix ang umalangaw sa hangin habang ang isang pares ng mga pakpak ay kumalat at isang magandang figure ay unti-unting lumitaw. Sa tulong ni Big Brother Huang at Big Sister Lan, nagtagumpay ang nirvana ni Suyan. Napaiyak si Zhang Ruoxi sa tuwa. Ang nirvana ng Phoenix Clan ay sinamahan ng isang malaking panganib. Kung sila ay nabigo, tiyak na mamamatay sila sa lugar, ngunit kung sila ay magtagumpay, ang mga benepisyo na kanilang matatanggap ay magiging malaki. Sa tuwing sasailalim sila sa nirvana, tataas ng husto ang lakas ng Phoenix Clan. Higit pa rito, ang nirvana ni Suyan sa pagkakataong ito ay tinulungan ng source strength ng Burning Light at Seren Glimmer. Dahil dito, ang aura ng Ice Phoenix na sumailalim sa nirvana sa sandaling ito ay nasa taas na hindi pa naabot ni Suyan, kahit na maihahambing sa Divine Dragon Fugwang. 9th Grade Divine Spirit. Bagamat ang bilang ng mga Divine Spirit na naruroon ay hindi maliit, sa lahat ng mga Divine Spirit, tanging ang Fugwang ng Dragon Clan ang nakaabot sa taas na ito. Siyempre, isa rin sa kanila si Yang Kai. Ang lahat ng iba pang mga Divine Spirit ay 8th grade lamang. Bagamat ang lakas ng mga Divine Spirit na ito ay mas malakas kaysa sa pinakamataas na 8th grade human race, hindi pa rin sila nakapasok sa pinakamataas na kaharian. Kaya naman pagkatapos ng labanan sa Spatial Territory at pagkamatay ng nakaraang Dragon Emperor at Phoenix Empress, ang Phoenix Clan ay hindi pa nagkaroon ng sariling Phoenix Empress. Tanging ang Phoenix Clan, na umabot sa 9th grade, ang may mga kwalifikasyon para makoronahan ng titulong ito at makakuha ng pag-aproba ng lahat ng Phoenix Clan. Ang cultivation ni Suyan ay nasa tuktok ng 8th grade Heaven Opening Realm, at ang kanyang Phoenix Clan bloodline ay nasa 8th grade din. Ang pamana na nakuha niya ay pinagmulan ng isang Phoenix Empress. Kung mayroon siyang sapat na oras, maaari siyang umakyat sa 9th grade Divine Spirit sa hinaharap. Malaki ang pag-asa ng buong Phoenix Clan sa kanya. Gayunpaman, ang pagsulong ng kanyang Divine Spirit bloodline ay napakahirap. Bagamat ilang beses na siyang pumasok sa Phoenix Nest sa nakalipas na ilang taon para mag-cultivate, ang kanyang bloodline ay palaging natigil sa kritikal na sulok, kaya nahihirapan siyang makalusot. Hanggang ngayon, si Suyan, na isinilang na muli, sa wakas ay nalagpasan ang kanyang bottleneck at naabot ang 9th grade. Sinira pa nito ang tanikala ng Heaven Opening Realm Method. Kailangang sabihin na ito ay isang himala lamang. Sa gitna ng malinaw na sigaw ng isang Phoenix, si Suyan, na naging Ice Phoenix, ay bahagyang tumanggo kay Zhang Ruoxi bago tumalikod, kinaladkad ang isang mahabang aswal na light ribbon sa likod niya habang siya ay sumusugod sa malawak na larangan ng digmaan. Isang sigaw ng Phoenix ang umalangaw habang ang nakapalibot na kalawakan ay nagyelo at ang hindi mabilang na Black Ink Clan Cultivator ay naging mga ice sculpture, pinananatili ang kanilang mga dating anyo habang sila ay inaanod kasama ng hangin. Maging ang natitirang Black Ink Clan Royal Lords ay natakot sa malamig na aura na ito at hindi nang ahas na lumapit. Kung sila ay mahahawahan ng kapangyarihang ito, tiyak na magdurusa sila sa isang kakilakilabot na kapalaran. Ang malaking itim na ulap na namuo sa larangan ng digmaan ay nababalot sa isang higanteng kristal ng yelo.
Isang sunod-sunod na sigaw ng Phoenix ang umalangaw mula sa lahat ng direksyon sa larangan ng digmaan. Ito ang mga boses ng Phoenix Clan, na magalang na bumabati sa kanilang Phoenix Empress. Ang malinaw at malambing na mga tinig na ito ay tumagos sa selyo ng kawalan at bumusina ng isang ganting pag-atake. Roar! Isang malakas na dragon roar ang umalangaw. Si Zhang Ruoxi, na kinalma na ang sarili, ay tumangala at nakita si Yang Xiao, na nagpahayag ng kanyang anyo ng dragon, na gumagalaw sa kawalan. Ang enerhiya ng Dragon Vein sa kanyang katawan ay patuloy na nagbabago, na nagpapakita ng mga palatandaan ng paglusot sa kanyang mga limitasyon. Hindi lang siya, kundi ang nakaligtas na Paishu ay ganoon din. Ang nakaraang labanan ay isang mahirap na labanan na hindi pa nila naranasan. Sa oras na iyon, bagamat nanatiling tulog ang kanilang kamalayan, kabisado na ng kanilang mga katawan ang bawat detalye ng labanang iyon. Ang napakalawak na presyon ay nagtulak sa kanilang mga bloodline sa limitasyon. Ang lumabag sa limitasyong ito ay ang source strength ng Burning Light at Seren Glimmer. Si Yang Xiao man o ang Paishu, pareho silang may mga Sun and Moon marks. Ang mga markang ito ay ang embodiment ng Burning Light at Seren Glimmer source. Upang payagan sila ni Zhang Ruoxi na matagumpay na mabuo ang 9 Directions Array, pinahintulutan ni Big Brother Huang at Big Sister Lan ang mga markang ito na magsama sa katawan ng lahat ng mga Divine Spirit at kontrolin ang kanilang mga katawan. Dahil dito, matagal nang nakuha ng mga Divine Spirit ang source na regalo mula sa Burning Light at Seren Glimmer, na nagpapasigla sa kanilang mga bloodline. Ang mga benepisyong matatanggap nila mula sa labanang ito ay hindi maisip. Ang kapangyarihan ng Dragon Vein ni Yang Xiao ay kumukulo habang siya ay patuloy na umuungal, mahinang naramdaman na nahawakan niya ang isang hadlang na humadlang sa kanyang paglaki. Hanggat kaya niyang malagpasan ang hadlang na ito, matagumpay siyang makakaakyat sa kaharian ng Divine Dragon. Mula nang siya ay bumalik mula sa Universe Furnace, siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Nakapasok na si Yang Zhu sa 9th grade, ngunit isa pa rin siyang Ancient Dragon. Sa maraming pagkakataon, hindi na sila makakalaban ng magkatabi tulad ng dati, dahil ang agwat ng kanilang lakas ay magiging dahilan para maging pabigat siya kay Yang Zhu. Noon pa man ay gusto na niyang mapabuti ang kanyang bloodline at maraming beses nang humingi ng gabay ni Fu Guang, ngunit paano magiging madali ang pag-promote ng isang Divine Dragon? Kahit na sa maingat na paggabay ni Fu Guang, hindi siya nakahanap ng paraan para makalusot. Sa bawat henerasyon ng Dragon Clan, mabibilang ang bilang ng mga tao na matagumpay na umabant sa Divine Dragon Realm. Maraming beses, ang Dragon Clan ay mayroon lamang isang Divine Dragon at Dragon Emperor. Sa kanilang peak, ang Dragon Clan ay mayroon lamang 3 Divine Dragons. Ngunit sa sandaling ito, nakakita siya ng pag-asa para sa isang pambihirang tagumpay at alam na ito ay marahil ang kanyang tanging pagkakataon, kaya hindi siya handang palampasin ito. Upang masira ang kanyang bloodline, handa siyang isuko ang lahat. Ang parehong ay totoo para sa Paishu. Kung ang Dragon at Phoenix Clan ng bawat henerasyon ay mayroon pa ring 9th grade Divine Spirit, pagkatapos ng Ancient Era, walang ibang 9th grade na lumitaw sa ibang mga Divine Spirit. Tila ito ang paglilipat ng tadhana at ang malisya ng mundo. Noong Ancient Era, ang mga Divine Spirit ay ang mga pangunahing tauhan ng mundong ito, ginagawa ang anumang nais nila hanggang sa sila ay ibagsak ng monster race at hindi mabilang na mga Divine Spirit ang napahamak. Ang kapalaran at pabor ng mundong ito ay unti-unting lumipat sa monster race. Sa Ancient Era kung kailan pinamunuan ng monster race ang langit, hindi mabilang na mga inapo ng Divine Spirit race ang Nullipol, at ang bilang ng mga Divine Spirit na nakaligtas ay wala pang 100. Kung ang monster race ay maaaring magpatuloy na mamuno sa langit, ang mga Divine Spirit ay mawawasak sa malaot madali, at maging ang Dragon at Phoenix ay hindi maliligtas. Ngunit ang kapansin-pansing bagay ay pagkatapos na ibagsak ng monster race ang pamamahala ng mga Divine Spirit, sila ay nagsimula sa lumang landas ng mga Divine Spirit. Ang kapalaran at pabor ng mundo ay muling nagbago, at sa pagkakataong ito, ang pangunahing karakter ng mundo ay ang human race. Iyon ang dahilan kung bakit nakipagtulungan ang mga Divine Spirit sa human race at pinrotektahan ang buhay ng karamihan sa mga natitirang Divine Spirit hanggang ngayon. Sa pagtatapos ng araw, pagkatapos ng Ancient Era, ang mga Divine Spirit ay hindi na pinapabore ng langit, na naging dahilan upang maging mahirap para sa kanila na kopyahin ang kaluwalhatian ng kanilang mga ninuno. Ang pinakamalaking palatandaan nito ay ang bilang ng 9th grade Divine Spirits ay napakaliit, halos lahat sila ay ipinanganak mula sa Dragon at Phoenix. Kailangang malaman ng isa na sa Ancient Era, ang Divine Spirit ng bawat lahi ay mayroong 9th grade Divine Spirit, ilang bilang sa ihilan, at dosenang bilang sa karamihan.
Sa paglipas ng panahon, sa malawak na walang laman na larangang ito, sa wakas ay naramdaman ng Pai Shu na ang linya ng dugo nito ay lumalagpas sa mga tanikala nito. Sa sobrang saya, tiniis niya ang kanyang mga pinsala at itinulak ang kapangyarihan ng kanyang bloodline sa mga limitasyon nito, na naging sanhi ng blood chi na pumapalibot sa kanyang katawan upang maging mas siksik. Sa buong larangan ng digmaan, ang mga divine spirit na naghayag ng kanilang tunay na anyo ay nagpakawala ng nasa sabik na dagandong. Kung ang tagumpay ni Suyan ay isang masayang kaganapan para sa Phoenix Clan, kung gayon ang kasalukuyang paggalaw ng Pai Shu ay isang masayang kaganapan para sa lahat ng mga divine spirit. Matagumpay man na makalusot ang Pai Shu o hindi, nabigyan na nito ng pag-asa ang ibang mga divine spirit.